Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And Paipon here, welcoming you to join us dito po sa ating Your Honor, please, sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat at naharinaway everybody's okay. Yan. Sana all nasa mabuting kalagayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan na po ninyo kami alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. Para sa ating Your Honor, please. At sa oras na ito ay ihimayin ho natin ang iba't ibang mga issues
na nangyayari po dito sa ating bansa, ganun din po sa ibang bayan, ibang bansa. Katulad po nitong nangyari po sa Sri Lanka. Siguro alam na po ninyo ito mga kababayan, nagprotesta ang mga mamamayan ng Sri Lanka dahil po sa labis-labis na korupsyon sa kanilang bansa, pagkagahaman ng kanilang mga opisyales. Hanggang sa nilusob po ng mga nagproprotesta ang mismong tahanan ng presidente ng Sri Lanka. And after a day or two, anong nangyari? Ang nangyari po ay parang nangyari din po sa Pilipinas nung araw. Lumayas po sa Sri Lanka ang kanilang pangulo at ngayon ay nasa ibang bansa na po. Lumayas. Ganon na lamang ho eh. Lumayas. Iniwanan po ang responsibilidad. Iniwanan po yung kasalanan ho niya. Mantakin ho ninyo, sabi ho ng mga netizens, mga mamamayan ng Sri Lanka. Too much corruption. Grabe na ito, no? They robbed our country. Pinagdakawan po nila ang aming bansa. Sri Lanka has no more money because they robbed billions and billions of our money. Kaya nagalit po yung mga Sri Lankans. Hindi na nila pinatawad ho. Ito, pangulo ho nila. Tama lamang ho naman. I think this is the best thing for people to show the power that belongs to them in the first place. Nasa tao po ang kapangyarihan. Pero bakit to tayo? Ibang nagbumukhang mahina at para bagang wala tayong lakas sa kabila ng ang kapangyarihan nasa atin naman po ayon sa ating saligang batas. So just like the Filipinos then in 1986, the Sri Lankans po, pinatunayan po nila sa buong mundo, kaya din pala nilang palayasin ang kanilang mapagsamantalang Pangulo. The question now is, yung mga Sri Lankans po kaya ho nilang pabalikin ang kanilang Pangulo para panagutin sa kanyang mga naging kasalanan. Bantakin ho ninyo mga kabayan. Halos lahat daw po mga magkakamag-anak itong Pangulo ng Sri Lanka na pinalayas. Mga kamag-anak po niya, nasa poder din po ng kapangyarihan. Pero hindi pa rin lumalayas. Ano kaya? Will the Sri Lankans find time to ask their president to come back to Sri Lanka and face the music, face the accountability, face the responsibility? Alam po ninyo mga kabayan, itong mga ganitong pangyayari. Kanya paulit-ulit na nangyayari po kahit sa ibang mga bansa. Sapagkat yung mga nag-aabuso sa kanilang mga kapangyarihan ay hindi po napaparusahan ho Hindi po napaparusahan except that napapalayas ho sila. Pero that is not enough to my own thinking Sa tingin ko po mga kababayan, hindi po sapat po yun. Dapat po ang taong bayan mismo ang maghatol po sa kanila at ipakulong. Ipakulong, hindi lamang po pwedeng palayasin. Dapat ipakulong habang buhay at hindi makakalabas sa kulungan. At kung meron man siyang ninakaw na pera o pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng taong bayan, ay dapat isooli po niya at kumpiskahin ang kanyang mga ari-arian. I think this is the right thing to do for any leader of a country, hindi lamang po dito sa Pilipinas, for any leader of a country na papanagutin po ito mga mapang-abusong mga animal. Di ba?
Tama lamang po ba tayo dito? Oh, pero makikilala po ba kaya ninyo sila kung magparitoke na ito? Oh, ayan ha. So ito ho ang aming panawagan ho sa mga kababayan ho natin. No? We had the experience already. And we do not expect this to happen again. Pero it might happen. Di ba? Hindi rin po, wala pong garantiya na hindi mauulit ito eh. Not siguro, hindi po itong administrasyon na ito. But what about if it will happen again? Wala po kasing kaparusahan, walang accountability. Hindi po natin sila ipinakukulong. Hindi naman po sila nakulong sa abroad eh. Nagpapakasasaho sila sa ibang bansa o katulad po no, yung presidente po ng Sri Lanka o ngayon. Maybe nabubuhay ng marangya ho doon sa Maldives. While his people talagang naghihingalo na. Hirap na po sa buhay. Ang takinuno nyo, wala ho silang pambili ng gas. Wala ho silang pambili ng gasolina. Yung importasyon ho nila, yung papasok na gasolina sa kanilang bansa, wala po silang pambayad dahil ninakaw po ng kanilang Pangulo at mga opisyalis na tarantarated. Ayan. These people should be incarcerated. They should be, dapat to makasuhan po ito. Makulong. Pero meron po akong kilala ho na nahusgahan na po. Decided na ang kaso ho niya. Makukulong dapat po ng 7 counts of graft and corruption. Pero bakit ho hindi makukulong? Yan ang problema ho natin. Huh? Yan po ang problema po natin. Pero sana ho, yung mga Sri Lankans ay, research po sila sa ibang mga bansa kung saan nangyari din po itong nangyari sa kanila. And find out kung saan po nagkulang itong mga bansang nauna. Oh. Kasi napakalala ho. Itong Pangulo ng isang bansa, pagsamantalahan po niya ang kayamanan ng kanilang bansa to a point na magdurusa ang bawat mamamayan. That is the worst thing that could ever happen to any country. Kanya dapat lamang siguro taong bayan mismo ang magpaparusa sa ganito mga leader na nag-aabuso ng kanilang mga kapangyarihan. It's easier said than done. Pero dapat ang taong bayan mismo ay magkaroon ng lakas, magkaroon ng pagkakaisa para hindi na maulit ang ganitong mga pangyayari. Mr. Marcos is already well, mga kababayan. His doctor has announced that wala nang simptoma na COVID itong si Mr. Marcos, ang ating Pangulo. He is now free from COVID. Will end isolation soon, probably tomorrow. That is Friday po. Pwedeng tapos na ho ang kanyang isolation. And his doctor says he is now ready to have face-to-face engagements. Ayan. Salamat po sa mga nagdarasal para gumaling ang Pangulo at mapaglingkuran muli ang taong bayan. Sapagkat marami po ang mga dapat pong ayusin dito po sa ating bansa under his administration. Not that hindi po gumawa ng tama ang kanyang predecessor, but there are things that happen. Maaring hindi kagustuhan ni Digong, katulad po ng pandemic, napakalaki ang impact nito sa ating buhay bilang mga Pilipino. Kanya ho. Pagdasalo natin ang ating mga leader na magkaroon sila ng magandang kalusugan, hindi magkakasakit, laging malakas,
At laging may laman ang utak ko para malaman ho nila yung tamang solusyon sa ating mga problema. And siguro, ang isa sa tama na nagawa po ng ating Pangulo ngayon while he is still at sickbed, itong ginawa po niyang OIC, itong si Maria Rosario Vergere, oh, Undersecretary po ng Department of Health, kung wala pa po silang makuhang mga kapalit, no, ni Secretary Duque, itinalaga ng Pangulo Marcos si Vergere na officer in charge of the Department of Health. Marami pong mga stakeholders ng Department of Health ang pumabor sa appointment ni Undersecretary Vergere bilang officer in charge. At yan na siguro ang inyong abaglingkod at ang ating broad streamcast communicators ay sumasang-ayon dito. Nakita naman ho natin ang kanyang galing sa kanyang performance during the pandemic. Halos mukha na lamang po niya nakikita natin sa television until the final days of the pandemic. Oh. Pero talagang magaling si Miss yung Undersecretary po na ngayon po ay officer in charge of the Department of Health. Kung meron pa pong mas magaling sa kanya, wala naman po tayong tutol. Pero para sa akin, siguro, at para sa mga nag-recommenda po kay Undersecretary Vergere, siguro dapat naman po siguro bigyan na po ng importansya ng Pangulong Marcos ang pagiging Secretary ng Department of Health, itong si Maria Rosario Vergere. Alright? Okay. Mga kababayan, meron pong napabalita na merong isang suspect sa pagpatay sa isang barangay secretary ng Pasay City 3 years ago. Itong suspect was only 18 years old when the crime was committed. He is now 21. Okay? Akala siguro niya, tapos na at hindi na po siya mahuhuli. Pero hindi niya alam na sinusubaybayan po siya ng mga pulis. May record dito eh. Kanya nung may pagkakataon na gusto niya magtrabaho, kailangan po niya ng mga clearances from the NBI and the police. Kumukuha po siya ng lisensya. Ayun, no? Natiklo siya dito sa Ninoy Aquino International Airport. Ang pangalan po ng suspect ay Jason Salazar. He is already 21. Ang nangyari po, 18 years old lamang po ito. Ha? Nagtago ho sa Osamis City. Ha? Alam po ninyo, kaya po natin binabanggit ito. Gusto ko lamang palalahanan po yung mga may nagagawang masama sa ating mga kababayan at mga nagagawa sa ating bansa. Crime does not pay. The long arm of the law will catch up on you. Mahaba po ang kamay ng batas. At may kasabihan, hindi mo matatakasan ang krimen. Kanya yung mga nag-iisip pa lamang ho na gumawa ng hindi tama sa kanilang kapwa o kaya kanilang bayan, mag-isip-isip po kayo mabuti sapagkat crime does not pay. The long arm of the law will catch up on you one way or the other. Kailangan iwasan natin na tayo ay makalabuso. Mahirap pong makalabuso po. Mawawala po yung mga civil rights natin. Mawawala po yung pagkakataon na natin tumakbo bilang isang konsehal, congressman, mayor, gobernador, at presidente for that matter. Kanya ngayon pa lamang pinaalalahanan natin yung mga kababayan natin. Huwag susubo sa anumang kasamaan. Crime really doesn't pay.
masasaan ba't mahuhuli ka din. At nasa huli palagi ang pagsisisi. Oh, huwag tayo magsisi sa huli. Di ba? Oh, ingatan po natin ang ating sarili na hindi tayo makasakit sa ating kapwa. Okay? Huwag po tayong gagawa ng masama sa ating kapwa. Galit ang Diyos dyan. Oh? Galit talaga ang ating Panginoong Diyos. Okay? Paalaala lamang po yan ng ating Your Honor, please. Oh? Sa mga nag-iisip ng masama sa kanilang mga kapwa-tao at pati na rin sa ating bansa. Especially to our leaders. Oh? Na nagsisimula pa lamang maglingkod sa panahon na ito. Sana hindi po sila gagaya sa mga nakalipas na mga leaders na kailangan po silang patalsikin, kailangan po silang makulong. Meron din po mga nakulong na Kanya nga lamang mas nakararami ang mga nakakaligtas po And this is what matters here now, my friends. Sana ang hustisya po natin ay talagang walang kinikilingan. Sana kung sino yung nagkasala at kailangan parusahan ng pagkakulong ay dapat ikulong po natin. Okay? Di ba? 8:30 na po ang oras po natin sa buong kapuluan. Dito po sa ating Your Honor, please. Hilda Liapitan, magandang gabi, classmate. Good evening. Alex C. Aquino is also watching, Padre. Good evening. Junior Dal is watching. Deli Castaneda is watching. Chincha Buste is also watching. Magandang gabi po. Nandyan na rin po si Sir Patas Balita. Good evening. Good evening po, Sir Ben and Madam Lynn at mga viewers po ng YHP. God bless us all po. Chincha Buste. Ayan. Si Ma'am Lillian Gabriel, blessed first day po, Tata Ben Paipon. And Miss Universe, stay safe and healthy. More power po to Your Honor, please. Hello, Salaw and BSC family. God bless all. God first. Share done na po. Good evening din po, Ma'am Lillian Gabriel. At gaya po ng bati mo sa mga Salaw family, binabati rin po natin ang ating mga kababayan at mga kaibigan, lalo-lalo ng Salaw family. Magandang gabi po sa inyo. Deli Castaneda, hello po. Magandang gabi po inyong lahat. Diyan, lalong-lalo na sa inyo. Kumusta po kayo? Sabi ni Madam Deli Castaneda, Ma'am Deli, magbuti naman po kami. We are okay. Sana all. Di ba? Norman Escalante is watching from the United States. From America. Good evening, Norman. Naantay lamang mo natin ang mga updates mula sa National Bureau of Investigation. Mercy Ong, Junior Dal, good morning, bro, and all of your viewers. Good evening po, Kuya Ben, Paipon, Madam Lynn, stay safe po. God bless, ingat po kayo. Yan, ang pati ni Ma'am Mercy Ong. At siyempre hindi mawawala si Wilfredo Agustino. Pa-shout out na po. Good evening po, Mr. Wilfredo Agustino dyan sa Mindoro. Felisa Belibiran is also now watching. Kuya Ben, ngayon po wala na namang kuryente sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Araw-araw po nawawala. Kawawa naman po sila. Malamok, uso dengue. Sabi kanina, pinsan ko, kapitbahay nila na magkakapatid, meron po dengue. Ay, nako talaga. Hindi mawawala po yan pagka walang ilaw at may ulan, may tubig. Ay, nako. 1 week na sa hospital, tapos wala kuryente. Dapat solusyonan po yan. Tama po kayo, Ma'am Mercy. Dapat solusyonan mo yan. Ang problema, walang nagsusolusyon.
Energy Regulatory Commission. Sakop po nito ang mga electric companies ho sa mga lalawigan. Hindi ko alam po kung anong nangyari dyan. Sabi nga po nila, talagang walang kuryente. Mukhang tinanggalan na ho eh. Tinanggalan po ng kuryente ho ang Mindoro, Oriental Mindoro. Pati na ho, Occidental Mindoro, di po ba? Dapat ho yung mga opisyales ho ninyo dyan ay gumalaw. Oh, hindi lang pong gawa ng gawa. Eh bakit pababayaan po ninyo ang inyong lalawigan na walang kuryente? Samantalang dapat meron. Because that is your right. Karapatan ho ninyo magkaroon ng ng kuryente. Nagbabayad naman ho kayo eh. O anong ginagawa ngayon ng mga local officials natin? Governor, ano bang pangalan? Ma'am Mercy, anong pangalan ng governor ho sa Oriental Mindoro? Yung mayor ho dyan sa Oriental Mindoro, sa pinamalayan po ba? Yung walang kuryente mismo? O anong ginagawa ng mga mayors po natin dyan? Bakit si Tata Ben pa po ang gagawa ng paraan ho dito? Ang layo-layo ni Tata Ben. Naku talaga naman Eve M. Ramos is watching. Magandang gabi po, Ma'am Eve M. Ramos. Tawagan nun niyo si parang Willie Espiritu. Siya ang gagawa ho ng paraan para magkakuryente ho kayo dyan. Parang Willie, pwede ba? Ayudahan mo yung mga taga-Oriental Mindoro daw. Wala ho silang kuryente. Kasi mukhang walang ginagawa ang kanilang mga local officials. What are they doing? Bakit pinababayaan na wala kayong kuryente ho dyan? Kita naman mga taga Manila pa maggagawa ho ng paraan para sa inyo. Ay, nako talaga. Good evening po, Sir Ben. Sabi ni Felisa Malibiran. Miss Universe, all viewers of your honor, please. Felisa Malibiran. Good evening, ma'am. Magandang gabi po. Eve M. Ramos. Good evening po, Sir Ben, Miss Universe, Ma'am Lynn, at sa lahat ng BSC family. Stay safe and God bless us all. Ayan. At least nakikita ko na naman po ang pangalan ni Ma'am Eve M. Ramos. Natutuwa po ako. So, thank you very much, Ma'am Eve. Sofia Francesca Sarenas is watching. Good evening, sir. Ma'am, good evening. Junior Dal, ang nangyari sa Sri Lanka, chismis lang daw, sabi ni Ella Cruz. Salbahe yan, Ella Cruz na yan. Bakit po sasabihin chismis? Samantalang naghihirap na po yung mga taga Sri Lanka. Wala pong kaibahan po niyan sa sinasabi ng chismis. Lamang daw po ang kasaysayan. Ay, nako talaga naman ho. Ano ba ito? Ano bang history is never part of chismis? Hindi po. History is based on facts. Sri Lanka, right now chismis po ba yung lumayas yung kanilang Pangulo? Saan nakuha ni Ella Cruz ang balitang yan? Sino nagbigay sa kanya ng balita na chismis lamang yung lumayas po yung presidente ng Sri Lanka? Foreign newsmen, yung mga news outfits po ng buong daigdig, ipinabalita po yan. Pagkatapos sasabihin po ni Ella Cruz, napakagaling naman ito. Chismosa talaga siguro ito. Ay, nako talaga. Apple, good evening po. Junior Dal, huwag ka maniniwala dyan kay Ella Cruz. Hindi ko maintindihan saan niya kinukuha ang kanyang chismis. Apple, good evening po. Good evening din. Apple. Mercy Ong. Bones Dolor po at si Egay Falcon. Alin dito ang governor? Bones Dolor, governor po ba? At si Egay Falcon, ang mayor? Sige po. Kakalampagin ho natin ang kanilang mga tanggapan sapagkat sila po ang dapat manguna sa pagkukumpuni, kung meron mang kukumpunihin, o pagpapatakbo, o kaya pagbuhay ng kuryente sa inyong lugar. That's within their power, Kung
wala ho sa kanila. Bakit hindi makipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission? Napakadali ho ang komunikasyon ho ngayon. Di ba? Napakadali ang komunikasyon. What matters is the desire, the drive to find a solution to the problem that confronts your province. Kung hindi kayo gumagalaw, ibang tao ang gagalaw, baka iba ang gagawin nila. It has to be the governor and the mayor of that place where there is no electricity. Hindi po ba tama ho yan? Diyos ko day, parang Willie Espiritu. Pwede ba? Ikaw nang makialam dyan. Josie Bagao, watching from Maui, Hawaii. Wow! I wish I could go to Hawaii myself. Gustong-gusto ko yan. I would like to dance the Hawaiian dance. Josie Bagao, magandang gabi. This is the first time that we receive a viewer from Hawaii. Sana, Josie, first time mong manonood, i-like, share mo at i-follow ang ating page. Ito yung page natin, yung Broad Streamcast Communicators, para mag-pop out na lamang ko sa inyo. Pagka yan ay na-follow mo na, mapapanood po ninyo ang iba pang mga programa dito po sa Broad Streamcast Communicators. Parang istasyon na rin po ng radyo ito. Marami din po mga ibang mga announcers na kamukha din po natin na talagang merong pong public service na heart para sa ating mga kababayan. Josie Bagao, i-like, share mo at i-follow ang ating Broad Streamcast Communicators. Mercy Ong, si Bons Dolor po ang governor. Ayan. Bons Dolor ang governor at Egay Di ba yung artista ito? Di ba? Ito po ang vice governor. Ayan. Mr. Falcon and Miss... Ito ba, babae ba ito? Dolor. Okay. Silang dalawa ho. Ang dapat po nating kalabagin, ano nang nangyari? Bakit po tumatagal? Na walang kuryente. Paano ang ekonomiya ho? How can the governor allow this to happen ho, mga kababayan? Kahit isa, dalawang araw lamang po na walang kuryente, it affects the economy of the province. Yung taong bayan mismo, yung mga taga-probinsya, siyempre masisira ang ulo. Can you imagine, walang ilaw sa gabi? Dadami tuloy ang ano niyan. You know, baby. Atat Monterde. Tata Monterde siguro ito. Hi po. Good evening. Magandang gabi din po. Lalaki po si Bons Dolor. Ayan. Mr. Bons Dolor, Governor Sir. Magandang gabi po sa inyo. Your town mates, your province mates are calling for the early resumption of power in the province. What is happening? Okay. Siguro sa Radyo Pilipino, makakausap po natin ito. Hahanap ko po yung telephone number po ng gobernador at vice governor at titignan natin ano ang kanilang sasabihin, ano ang problema sa Mindoro, bakit hindi po nagkakaroon ng kuryente sa nasabing lugar. Okay? Yan, si Ma'am Mercy Ong. Magagawan po natin ito ng paraan kahit paano, may tatanong po natin. Pero yung solusyon po, wala po sa atin. Wala po sa amin ang solusyon. Pwede ho tayo makatulong siguro. May i-remind po sa mga leaders po ninyo dyan sa probinsya na tungkulin po nila na gawa ng paraan na magkaroon po ng kuryente. Di ba? Nagkaroon na ho kayo ng kuryente. Nagkaroon lamang po siguro ng ambyerya. Maaring sa kontrata or whatever. Pero hindi dapat pong payagan na mawalan po ng kuryente sa matagal na panahon.
yung meron po kaming reporter ho, dyan sa Mindoro, si Loren D. Navarro. Ah, ayaw daw po makipag-usap yung mga gobernador po ninyo. Oh, pero pagka nakuha po natin ng telepono po nila, we will try our best to communicate with them. Okay? Ah, Tess Obanya Malanum, watching. Good evening. Vivian Anduyan, magandang gabi po. Nerly Escalante. Parang kilala ko ito. Nerly Escalante. Oo nga, kilala. Good evening, Nerly. Good evening, sir. Ben, stay safe and healthy. Yung mga affidavit ninyo, huwag ninyong kalilimutan. Yung mga nag-file na, makompletuhin na po ninyo ang mga requirements na hinihingi ng National Bureau of Investigation because tomorrow, makikipag-ugnayan po ako sa kanilang tanggapan para magkaroon tayo ng update. But, kailangan kompletuhin na po ang mga requirements as required by the National Bureau of Investigation. Okay? Good evening, Sir Ben. Sabi ni Ming Balakwa. Shout out sa Balakwa family sa Kalayan. Kalayan ito di ba? Balakwa family, magandang gabi po sa inyo lahat. Mga Balakwa family, good evening. Sabi ni Ming Balakwa. Merci Om. Salamat po Kuya Ben. Sana makausap po ninyo kasi sa isang araw, 2 beses nawawalan. May problema nga talaga. May problema talaga. Okay? Alamin natin, sana makausap po natin ang gobernador or any public official, whether national or local government, subukan natin. Bukas po sa ating programa po sa kabila sa Radyo Pilipino. Okay? Alright. Yan po ang mga viewers po natin muna sa mga sandaling ito. Okay? Nako, pinagmamalaki po ng Philippine National Police, mga kababayan, na magde-deploy daw po sila ng 15,000 15,000 mga pulis para sa zona ng Pangulong Ferdinand Bong Romualdez Marcos Jr. Sa July 25 po ito. Ako'y nagtataka po, mga kababayan. Not that because ayaw ko na base secure, ligtas po ang zona. Hindi po. Gusto ko na ligtas din po talaga. Pero yung ipangalandakan natin, na 15,000 mga pulis ang gagamitin po sa zona ng ating... Bakit? Ano bang meron? Ano po bang meron? Natatakot po ba dito sa mga gustong yung mga magproprotesta? Yung mga magproprotesta naman, hanggang protesta lamang mga yan muna. Di ba? Hindi naman po talaga nanggugulo mga yan. Gusto nilang magparating ng kanilang damdamin. I think that's ganyan naman pong nangyayari sa Tanambuan. Meron na po ba dito sa Metro Manila na gumawa ng isang bagay katulad po sa Kapitolyo ng Amerika noong January 6, na nilusob po ng mga white supremacists, yung mga right-wingers. Wala naman dito sa Pilipinas. Hindi ko po maintindihan bakit mag-aaksaya po tayo ng gadong kalaking puwersa and the President will be inside Congress. Kompleto na ang kanilang mga dyan. Sabi po ng iba, ano ba ito? Pakitang tao, merong pwersa. Ano ba talaga? Bakit ang dami talaga? Hindi ko maintindihan. Pwede po yung inaugurasyon because yung inaugurasyon po nasa labas. Nasa labas ng building Nasa kalsada pwede. Kasi pwedeng merong mga snipers dyan and so. Pero ito nasa loob ng building.
secured House of Representatives. Why? Bakit naman po? 15,000. Ang dami-dami. Why is he being secured? Saan po ba natin siya sinisecure? Hindi naman po masamang tao ang ating Pangulo. Bakit po kailangan po niya ng security ganong kalaki? Di ba? I think people have already accepted that he is the President of the Republic of the Philippines. 31 million Filipinos voted for him. Bakit po bakit po tayo OA? OA, overacting, Pakitang tao. Ano ba ito talaga? Pakitang tao po ba ito? Uy, secure natin ang ating Pangulo. Bagong Pangulo ito. Para tayo, Jesus Mariano Garapon, sangkatutak ng mga pulis ang gagamitin po dito. Hindi naman po siya masamang tao eh. Actually, 31 million voters voted for him. And they are still there. Nasa tabi po niya. Paano magiging? Hindi ligtas ang kanyang sarili ho dito. Ay baka naman hindi siya mahal talaga. Kaya natatakot po ang kapulisan. Ay nako talaga. Anyway. Tatalakay ko lamang po yan sapagkat halos lahat ng mga pages of news items o dito ngayon sa nababasa ko natin ay pinangangalandakan itong 15,000 mga personnel ng Philippine National Police gagamitin po sa SONA ng Pangulong Marcos. For what? Mag-aaksaya lamang po ito ng salapi ng bayan. Hirap na nga po tayo, hindi pa tayo magtipid. Mabuti pa nga po itong DBM natin. Alam po ninyo mga kabayan, yung DBM, sino ba yung secretary po natin sa DBM? Amana Pangandaman, Yan, Secretary Amana Pangandaman. Meron siyang magandang ginawa at gagawin po even before the SONA. Alam po ba nyo ang magandang ginawa po ni Secretary Pangandaman? Sa tingin ko, maganda ito sapagkat yung mga hindi naman talaga kailangan, mga consultants, mga contractuals, at mga casual employees, medyo ipapahinga muna sila nito. At magtitipid po ang ating pamahalaan po. Malaking pera ang matitipid po natin kapag nag-streamline po tayo ng ating burokrasya. Alam po ninyo, mga kababayan, in almost all government agencies, there are so many consultants, there are so many contractuals. Ito yung mga lagay ng mga politiko na hindi naman po dapat kailangan Wala naman po talagang trabaho Para magkaroon lamang, makatupad lamang po ng kanilang utang na loob ang mga politiko. Inilalagay po nila ito, mga casuals nito, contractuals nito, consultants at the expense of the national government. So, sa tingin ko, I don't know, ano po sa tingin ninyo mga kababayan? Tama po ba ito? Na putulin natin muna itong pagkakagastusan ng ating pamahalaan ng walang kapararakan. We have to streamline the bureaucracy po. Dapat po yung mga hindi po kailangan ng mga empleyado, walang ginagawa. Sa totoo lamang ang dami-dami pong empleyado ng ating gobyerno na walang ginagawa. Make up dito, make up doon sa mga kababaihan. Jingle dito, jingle doon ang mga kalalakihan. Nako pa, smoke dito, smoke doon. Grabe talaga mga kababayan. I think this should be loaded. Kinakailangan
papurihan po natin at suportahan po natin itong hakbangin ito ng sekretaryo po ng Department of the Budget and Management sapagkat tama lamang po ito. We should streamline. Kailangan alisin na po natin yung mga extra sa ating pamahalaan na umuubo sa pera ng bayan. Kung minsan nga, ito mga casuals na ito, mga contractuals, pinasusweldo ng medyo malaki-laki ng konti, above minimum wage pa po ang ilan po sa kanila. Alam po ba ninyo? Pati yung susweldohin na itong mga casuals pumipilas pa po yung mga amo-amo nila. Kanya ay nako, source of corruption po mga kababayan. So please, Madam Secretary Abana Pangandaman, I think you are in the right direction. Hindi po sa gusto natin mawalan ng trabaho ang mga nakatalaga na po dyan. Pero tignan po ninyo ang kabutihan ng nakararami sa ating pong bayan. Ayaw po namin na mawalan din po kayo ng trabaho. Pero tignan din po ninyo yung kabuuan ng mangyayari sa ating bansa kung sakasakali makatipid po tayo. After all, there are other works. Marami naman pong mga jobs available for Filipinos ngayon. Marami na pong may trabaho, lalo-lalo na po ngayon. Wala na pong hindi na po talaga lumalala ang pandemic. Nakakapagtrabaho na tayo. Nasa level 1 pa rin, And probably, sabi nga ng Okta Research, maybe in the next 1 or 2 weeks, talagang mag-slow down na po ang virus, yung bilang ng virus, and probably magkakaroon na po tayo ng kaluwagan sa ating ekonomiya. May problema lamang po tayo ng konti tungkol dito. Kasi yung virus po, nandyan pa rin . Ito yung tandaan natin, mga kababayan. Hindi pa po tayo tapos sa COVID-19 virus na ito. Nandyan pa rin po. Dagan nga lamang, hindi po ibang lumalaki at hindi po nagiging severe ang dating sa mga pasyente. Why? Because marami na hong nabakunahan at meron na pong immune system na yan. Okay? Pero tandaan ninyo, the virus is still there and there are still others. Marami pa po ang mga senior citizens, including the youth, yung mga the young, na hindi pa po nababakunahan at ito po ngayon ang problema ng mga hospital. Ito na, tandaan ninyo ito mga kababayan. Ito'y kausap ko lamang po kaninang hapon ang Okta Research at napapag-usapan po namin ito. Face-to-face classes. Alam po namin na meron pong nagre-reklamo. Huwag muna tayo mag-face-to-face classes. Unang-una, dagdag gastos yan on the part of parents. Sa mga teachers, pagpahingay naman ninyo kami ng konti. Di ba? Alright. Pero, ang tunay na issue po dito mga kababayan, marami po mga bata ang nahuhospital sa ngayon because they are not vaccinated yet. Okay? Marami pang mga kababayan natin, 71 million pa lamang ito. Meron na tayong, sabi nila, yung herd immunity. Pero paano kung yung mga hindi pa po nagpapabakuna, magkakaroon po ng magkakaroon po ng virus dito, virus doon, makakahawa po sila. Paano? Di po ba? Problemang malaki po para sa ating bansa ito. And then we open the schools. Magbubukas na po tayo face-to-face. November 2nd, mag-face-to-face na raw po tayo. All the children from kindergarten hanggang anong tawag nila? K-12 .
papasok na po. Paano yung mga hindi pa po nababakuna? Hindi nga natin nakikita na nagbabakuna ho eh. Ang ating pamahalaan. Wala naman po yata talagang roll-out vaccination program na ginagawa para ma-secure po natin, magarantiyan po natin na hindi na po tayo maaagrabyado nitong virus nito. Hindi nga po na isa sa katuparan yung booster po nila. Di ba? Ang laki ng pagkukulang. And yet, ang laki-laki po ng bilang ng mga bakuna ho natin. Nakaimbak ho sa mga lalagyan po ng Pilipinas. Marami po tayong bakuna, pero na-expire. What is happening ho? So ito ho mga kababayan, the issue po, yung debate ho, tungkol sa face-to-face or not face-to-face, will continue. May mga katwiran po ng mga nagdidebate ho dito. And my only concern here, kung hindi po malubos-lubos o maganap ang pagbabakuna sa mga kabataan at mga senior citizens natin, maghinay-hinay po sana tayo muna. Kasi ho, pagka hindi nababakunahan, pagka na-infect ka ng COVID virus, maaaring maging severe po yan. At pagka naging severe, baka ma-overwhelm na naman po ang ating mga hospital. Problemang malaki po para sa ating bansa. And there will be lockdowns. No? Andaan ho ninyo yan, mga kababayan, hindi po mawawala ang lockdowns kapag ka sumirit ang virus dito po sa ating bansa. Other countries po who have already vaccinated their people are experiencing surge of the COVID virus in their countries. Japan, South Korea, China mga kababayan. Other countries in Europe. Bakit po sila dumadami? Bakit dumadami po ang COVID virus sa kanila? Pero dito po sa atin, bakit? Hindi po tumataas eh. Hanggang 1,000 lamang po ang bilang ho natin, 1,000 plus. Ganun. Kahit 2,000, sabi nga po ng Octa Research, mababa pa po yan. So bakit po kaya? Baka naman hindi tayo nagtetest. Kasi hindi nga po naman natin malalaman kung may COVID yung mama o wala. Walang testing eh. Di ba? So dapat magpakatotoo ang ating pamahalaan. Madam Vergere, siguro ito na po ipamalas po ninyo ang galing ninyo bilang Secretary ng Department of Health. Do what is right today. Gawin po ninyo kung ano ang tama. Di ba? Kailangan magbakuna magbakuna po tayo sa ating po mga mamamayan. Kasi kailangan po ito. Diba? Hindi natin malalaman kung sino may COVID kung walang testing. Meron po ba tayong testing? Bakit niyo pinabayaan ng DILG? Yung contact tracing budget ng DILG, hindi na po natin malaman saan napunta. Hinahanap po ng COA ang budget po na ibinigay sa DILG for contact tracing. Hindi natin nalaman kung saan napunta yung budget po for contact tracing. Jesus Christ, grabe na talaga mga kababayan. Nakakasuka ang corruption dito sa atin. Alright. Tuloy-tuloy tayo. 9 o'clock na po ang oras po natin sa buong kapuluan dito po sa ating Your Honor Please sa Broad Streamcast Communicators. Okay? Alright. Abel Rodelio Militante is now watching. Partner, good evening. Magandang gabi. Ralph Agape Sayer is watching. Good evening, sir. Eden Pedralves, good evening. Hindi ko mabasa itong pagbati mo, Mr. Melito Rodelio Militante Salvaje ka. Antonio Salaw is watching.
Good evening, ma'am. Good evening. Magandang gabi po sa inyo. Namimiss po namin kayo, ha? Angging Espypon watching. Oh, Mercy of. Tama lamang po yon, Kuya Ben, na mag face-to-face classes. Wala natutunan mga bata sa ah, sa magulang ang mga magulang ang sumasagot. Oh, ang teacher tuloy sahod nila kahit di nagturo. Di po ba? Hindi naman po siguro, Ma'am Mercy. In fairness to the teachers, mas grabe po nga, mas grabe pa nga po ang kanilang pagod. Oh, pati gastos po eh. Pagpapalimbag, pagpapa-duplicate po sa mga modules and so on and so forth. Kung minsan sila na po ang gumagawa. Pag di-distribute po yan, sila na ho ang gumagawa. Oh? Mahirap po ang trabaho ng teachers sa online learning. Mahirap po ito. Sa mga estudyante, yung mga yung mga hindi marunong mag-Zoom, natututuhanan na nilang mag-Zoom. Di ba? Okay. Tama po sa akin, tama na merong yung bang bentahe po sa mga estudyante kung face-to-face. Kasi talaga naman pong ang edukasyon, dapat nagkikita ho yung nagtuturo at yung tinuturuan. Para una, ma-secure na may natututunan. Hindi malalaman ng teacher ho, kaagad-agad. No? Kung may natutunan po yung bata, kung nag-aral po yung bata, kung tinulungan po siya ng nanay po niya. Kasi hindi po sila nagkikita. Di ba? Okay na sa akin yung hindi nagkikita mo yung mga estudyante. Pero pwede naman siguro. Pero alam ko ninyo, kids are kids. Mas maganda po kung sila po ay magkakasama din. No? Kasi lumalaki po sila eh. Yung kanilang interaction among each other will be a advantage to them paglaki po nila sapagkat meron silang kasaysayan, meron silang kinagisnan, meron silang natutunan po among themselves. So, and learning ho is part of that. Experience ho. Mas palang maganda nga ho yung experience talaga. Ho? Pero above all ho, mga kababayan, ang edukasyon talaga, dapat talaga may classroom. Nandyan po ang teacher. Nandyan po yung mga estudyante. Nadidisiplina ho ang mga bata at natututunan po nila ang tama, good manners, and right conduct. Hopefully, sana may ibalik na yung GMC. No? Sa kabilang dako naman, sa panahon na meron pa tayong yung pandemic, hindi pa inaalis pandemic the virus is still there. Yung panganib na lumala, nandyan pa rin ho. Diba? Kung natapos po sana ang vaccination, parte sa mga kabataan at mga senior citizens, kampante na po sana ako. Okay sa, wala na akong problema. Okay? Pero, isa ngayon 71% pa lamang Of course, there is herd immunity as they say, pero what about the 40 million Filipinos who are unvaccinated? Paano? Yung mga hindi pa nakapag-booster, na nawala na yung visa ng kanilang mga bakuna Paano ngayon yan? Hindi po nakapag-booster dahil wala naman nagbo-boost. So the danger is still there. Are we going to take the risk? Sabi po ni Senador Gatchalian, we have to have a face-to-face classes already. Kailangan na Bakit po
kailangan na? What is the urgency? What is more urgent to me now is to stop the dengue and the virus po. May dengue pa nga eh. Oh? Stop the virus muna. Or stop the infection. By what? Magbakuna ho ang gobyerno natin. Gawin ho nila yung dapat po nilang gawin habang may panahon pa. Pero kung hindi naman po nila gagawin, paano? Masusubo po tayo. We will allow our children to go face to face with their yung mga classmates po nila. Meron na po may lagnat, paano ngayon yan mga kababayan? Kung sila po ilagnatin, karamihan sa kanila, nalalagnatin may makakapasok pa po ba? And what happens again to our economy when that time happens? Nakakatakot to eh. Ako, I wouldn't take the risk kung health po ang nakasalalay. Lalong-lalo na. Kung ganitong lagay where our country's economy is also at stake, transportasyon, magkakaroon po ng aberya and so on and so forth again. Jesus Christ. What a mess talaga. Ang kailangan dito, pagandahin po ng ating pamahalaan ang pagpapatupad ng mga health protocols. Kasama na po dyan yung pagbabakuna po sa mga bata. I do not know if this is already allowed, no? Pero sabi ng mga nakakausap po natin, sa mga hospital ngayon dito sa Metro Manila, mga bata ang laman ng hospital eh. Some of them are already sa ICU. Bakit Hindi po makahinga. May colds. Meron pong lagnat. Hindi po makahinga. It's unusual So nung sinuri po, may COVID. So anong gagawin natin dito? Madam Vergere, OIC officer in charge. The ball is in your hands. Sana gawin po ninyo ang dapat dito para yung debate face-to-face classes or not, magkaroon na po ng kaliwanagan. Magaling maganda po kung face-to-face. Normal dapat. Diba? Normal yan eh. That is the best. Pero if there is a risk to the nation, a risk to the students, the risk to the Filipino people, ano gagawin ninyo? Take away that risk. How to take away that risk? Magbakuna kayo. Bakit wala nagbabakuna po? Why there is no urgency in the vaccination program? Magsisimula na po ang face-to-face classes. Grabe talaga, Angelica Paz, magandang at mapagpalang gabi po sa lahat, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Ma'am Lynn, Miss Universe, for power to BSC, and ingat pa rin po lagi sa lahat. Oo nga po, Ma'am Angelica, baka pwede tayo mag-chat mamaya with Ma'am Lilian, mag-video call tayo para pag-usapan natin yung mga hindi pa natin natatapos. Ma'am Angelica, please. And Ma'am Lilian, alam ko nandyan po kayo nanonood. Okay? Afra Luz Paipon, pamangkin, gandang gabi po sa inyo. Arnalyn Abonagan, magandang gabi po sa inyo. Yan, si Ma'am Lilian Gabriel, pwede tayo chika-chikahan mamaya video call tayo for some important matters. Bro, sabi ni Junior Dal, dapat anti-corrupt virus. Kailangan muna maturukan ng booster. I agree with you. Ako naniniwala sa iyo, bro. Dapat
wala tayong bakuna ho, anti-virus ho, anti-corruption virus. Walang bakuna niya. Mabuti pa po mga Sri Lankans ho, nakahanap po sila ng anti-corruption virus vaccine. Napatalsik ko nila ang kanilang Pangulong Corrupt. Yan. Pinupuri ho natin yung mga ganyan, mga mamamayan. Alam po nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan under the Constitution. Siguro po, nasa kanila din po yung people power, yung kapangyarihan ng mamamayan. Alam po nilang gamitin po yan. Ganyan. Ayun, napatalsik po nila yung kanilang pinuno. Ang akin lamang po dito tama nga po, napatalsik po. Pero mapapakulong po kaya. Mapapabalik po kaya nila sa kanilang bansa para panagutan o panagutin ang kanyang mga kasalanan. Masyadong malaki ang kasalanan nito Inubos po niya, kinuha po niya ang pera ng mga Sri Lankans po. That is what the news items are telling us. Inubos po niya. Kinupit po niya lahat. Yung mga para sa mga Sri Lankans. Kaya nagalit po yung mga Sri Lankans. Sabi po ng mga citizens, mga Sri Lankans, they robbed us billions and billions of money. You see? These are very corrupt leaders. Ayun. Lumayas ho. Ang leader po ng Sri Lanka. Ang aking tanong lang dito, concern lamang po dito, mapapakulong kaya nila itong abusadong leader. Yan din po ang dapat po nating isaalang-alang sa tuwi-tuwi na. We have to safeguard our economy. We should safeguard our finances. Kailangan bantayan. We have to be very vigilant on this. Pagka merong pang-aabuso at pagnanakaw muli, kailangan tayo po ay gumalaw. Okay? Bing Paipon, my brother. Magandang gabi sa iyo, my dear brother. Bing Paipon. Okay? Mel Rodelio Militante, to all my friends watching now. Sabi ni Mel, just enjoy watching this program. In France, Profitez simplement de regader se program. In Indonesia, Nick Manti, Sadja, nako, Diyos ko dahi. And in Spain, Solo Dicerno. Oh my goodness, Mr. Mel. Saan mo kinukuha lahat ng mga ito? Sa Google? Viendo este programa. Thank you very much. Talagang witty ka din, Mel Rodelio Militante. Good evening. Magandang gabi sa iyo, partner. Alright. Tuloy-tuloy po tayo, Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Bago kayong aalis. Sana mag-comment po kayo sa mga tinatalakay natin dito. Sapagkat talaga pong nakakabahala po ang nangyayari po sa ibang mga bansa. I hope this will not happen in the Philippines again. Sana hindi na po mauulit ang nangyari na dito po sa ating bansa. Alright, nagulat po ako dito sa news item na ito. Nagalit daw po ang China because other countries na kaalyado ng Pilipinas, kaalyado ng Amerika, kaalyado po ng Australia, Japan, and so on and so forth. Sila po ay nagkakaisa na dapat po ipatupad ang Arbitral Tribunal ruling ng The Hague. Sila mismo ang nagsasabi sa Pilipinas, hindi yan. That is according to the international law. Kailangan igalang ng bawat isang miyembro ng United Nations ang ruling na yan. Ituwan-tuwa naman tayo. Pati si Mr. Manolo, DFA Secretary po natin, talagang
hangang-hanga po sa Amerika, hangang-hanga na rin po sa Japan, sapagkat they are all with us in this fight for our territory ho, mga kababayan. Pero just recently, nako, ito na po. Dumali po ang China. Ho? Pakinggan po niyo ang sinabi po ng China. The arbitral ruling on the South China Sea seriously violates international law. China is saying na yung arbitral ruling po ng The Hague is violating international law. China says it is illegal, null, and void. Period. Yan na ho ang sagot ng China sa mga bansang nagsasabi, we have to adhere to international law. Ayaw pong kilalanin ho ng China ang arbitral tribunal po ng The Hague. Sabagay, hindi po miyembro ang China ho dito. That is why nung nagkaroon po ng mga pagdinig dyan sa The Hague tungkol dito sa South China Sea, China really did not participate. Unang-una po, kasi alam po niya na mali po ang kanyang isinusulong, yung 9-dash line. That is nowhere to be found in the map of other countries, so mga kababayan. It's only China that is telling the world na sa kanila daw po yung South China Sea na ito, including parts of the Philippines, exclusive economic zone of the Philippines. Ayan. So what happens now, my friends? We have two contrasting, hindi naman po opinion, paninindigan na ho ito eh. From China and from the Philippines. Ipinagpipilitan po natin, ito po ay atin because it was decided in our favor by the arbitral tribunal ruling ng The Hague. In other words, this is the United Nations decision. Okay? Ang sabi ng China, hindi, amin yan. Pero siya lamang po ang nagsasabi sa kanya, ito, South China Sea. International law says the Philippines has it. China says, hindi, amin yan. Labag sa international law na ginawa ng The Hague. Sino ang paniniwalaan po natin yan? Pero sino po ang makapangyarihan? Ayun o yun eh. Pero, sana ho, wag pong susundan ng current administration ang paninindigan na digong na binaliwala po niya sa harap ng China ang arbitral ruling na ito. Hindi po niya ipinaglaban ang arbitral ruling na ito. Hindi po niya ipinaglaban ang desisyon na atin po itong West Philippine Sea. Lalong-lalo na yung nasabing exclusive economic zone ng bansang Pilipinas. Sana ho, manindigan po ang ating pamahalaan dito through our President, si Bongbong Marcos, tungkol dito sa West Philippine Sea because teritoryo natin ito eh. Soberanidad doon natin, nakasalalay ho dito eh. Plus, tignan ho ninyo, meron po tayong impakan ho ng langis po dyan sa West Philippine Sea. Tama po yung ginawa po ng ating Department of Foreign Affairs na tinigil na muna yung usapang paghahanap po ng langis o researches ho dyan sa West Philippine Sea in coordination with China. Wala na ho yun. Kanya dapat ho, ang China hindi na po makakapasok ko dito sa teritoryo natin. Pero hindi ko po alam kung ano nang nangyayari ho dito. I really don't know what is happening now. Nandun pa ba yung mga vessels, mga sea crafts, military sea crafts ng bansang China sa West Philippine Sea? Maybe they are still there. Pero maali-aligid na ho ang bansang Amerika ho, sa West Philippine Sea.
Nagagalit tuloy ang China. Pero dapat lamang po siguro, hamulin na talaga ito eh. Because China is trying to bully ASEAN countries that are smaller than China. Yan po ang nakakatakot po dito, mga kababayan. Nambubuli na po ang China. Yung mantakin ho nyo, sabi ho niya dito, the arbitral ruling on the South China Sea seriously violates international law. Grabe talaga ito. No? This is an official statement of the Chinese government through the Foreign Ministry of China. Oh? It is illegal, referring to the ruling. Oh? It is illegal, null and void. Balo, wala. Ay, anong gagawin nun natin dito? Well, our foreign affairs has been really standing pat on its decision that we have the ruling. It is ours. It's part of our sovereignty. We have to fight for it. 89% of Filipinos, mga kababayan, wants our government to fight for this independence, for this sovereignty. 89%. Iilan lamang po ang mukhang in-check. Siguro ito yung 11%. Ito na po yung mga in-check na nandito na po sa atin na mga komunista ho. Meron po mga in-check dito na mabubuting tao naman eh. Di ba? Pero marami ho sa kanila mga komunista ho eh. Yung mga pogo players, yung mga operators, nako talaga, pinapasok ko dito na wala hong visa ho. Yung mga salbahe, yung mga kababayan natin dyan sa immigration, nagbayad lamang po ng tig sa 10,000 piso, yung mga in-check, pasok na ho. Hindi na dumadaan sa DFA. Grabe talaga ito. Mabuti na lamang po, tanggal na po sa serbisyo. O are they, natanggal na po ba yung 44 people sa Bureau of Immigration? Pastillas scam. Grabe talaga itong ginagawa ng mga kapatid. Ay, nako talaga naman. Okay? Ricky Tisoy is watching now. Nanonood na po si Pareng Ricky Tisoy. Magandang gabi, Pareng Ricky. Mel Rodelio Militante. I learned those languages when I was a tourist guide a few years ago. Wala po sa itsura, no? Tourist guide ka ba talaga, partner? Good for you. Ha? Marunong ka pa ba? Ha? Pagka nagkita tayo, padre, face to face, ha? Kakausapin kita ng German. Ha? Pag-aral ka na mag-German, padre. Kasi when I was in Europe, I studied that also. Yung salitang Dutch, German, ayan. Di ba marunong ka din? Sige nga, kain tayo sa labas. Pagkatapos, nakikita ng mga Pilipino nag-uusap ng German. Ricky Tisoy, stay safe, sabi po niya. Salute. Ayan. Atat Monterde. China go away from Philippine territory, West Philippine Sea. Is ours, not yours. Yan po ang sabi ni Atat Monterde. I agree with you. And we should fight for this. Mayroon sinabi si Junior Dal dito eh. Junior Dal says, kinaya sana ng presidente ng Sri Lanka ang style ni Digong. Hindi sana napatalsik. Yung mga naggagalit-galitan, yung bang pinakikita ang kanyang kapangyarihan. Pero yung ganong protest movement, parang dito sa Pilipinas din po noong 1986. There was no way, my friends, to prevent the people's power. Kanya nga po, yung presidente natin noon, he had no choice but to flee the Philippines. Lumayas.
That's part of history. I don't know if ito po'y babaguhin. Pero ang tingin ko dyan, mahirap pong baguhin yan. Okay? Sri Lanka is the same. Nagkaroon po sila ng pagkakahalintulad po. Dahil hindi lamang po, sa bagay doon sa Sri Lanka, corruption lang naman po ang problema ho doon. Wala naman pong patayan ho, wala naman pong mga yung bang kakalabuso sa mga political opponents. Wala naman pong ganun sa Sri Lanka po eh. Pero dito doon, meron. So that was the difference. But what I would like to see, my friends, is hindi na po mauulit ito. At kung meron man pong magtatangka na gawin po muli ito, dapat po the Filipino people should rise up and prevent this to happen again. Ito po ang pinakamagandang legacy po para sa ating mga susunod na salindahan. Okay? Mel Rodelio Militante. The meaning of the word China. China. Ano ba ito? C. Ina. H. Halimaw. I. Inaangkin. N. Ang buong. A. Asya. Talaga naman, Mel, ha? Ayos ka dyan, ha? C. China. H. Halimaw. I. Inaangkin. N. Na ang buong. A. Asya. Galing mo naman, ha? Mel, thank you very much. Ed Pausa. Watching na po. Late lang po. Okay, wag ka lang late bukas. Bukas magkita tayo, partner, ha? Alright? Okay. Alright. To other issues po, mga kabayan, na medyo mabigat din. Mabigat din. Kasi it involves relationship between husband and wife. Hindi ko po maisip talaga kung bakit nagkakaroon po ng yung bang karahasan sa loob po ng tahanan for the husband binubugbog ang kanyang asawa, minungod-ngod sa pader, and other physical abuses, like sinasakal ho yung asawa. Hindi ko po maisip kung bakit ito. Hindi naman lasing. Wala namang alak na involved. Kayo po ba, mga kababayan, naiisip po ba ninyo bakit nagagawa po ng isang lalaki na saktan ng labis ang kanyang minamahal o at least asawa? Di ba? Pwede rin pong sabihin natin yung babae ang nananakit sa asawa. Pwede rin po ganun. Pero mauuwi po yung relasyon ay nauuwi sa bugbugan ho. Katulad po nitong reklamo po ng isang may bahay. Ito'y kilalang kilala po sa larangan ng athletics, sports. Kasi itong nasasangkot na lalaki ay basketball player ng PBA. Dati pong star player ng UP, University of the Philippines. Ang kanyang pangalan ay Paul Desiderio. Kilala po ninyo ito. Siguro nabasa na rin po ninyo sa mga social media items. Ang nagreklamo po dito, ang kanya ng dating girlfriend, pero ngayon po meron na po silang sariling anak.
Pangalan po niya ay Agatha Overo. Dati rin po siyang courtside reporter. Yung bang nagre-report po pagka merong UAAP ah, games, no? Yan po ang trabaho niya, reporter po siya sa laro mismo. Merong mga anchor, nandun lamang po sila sa studio o nandun po sila sa loob ng Araneta. Pero yung mga reporters, nagpupunta ho yan sa mga players, nagpupunta sa coach. Sila po ang kumukuha ng mga detalye sa mga gusto nilang i-report at gusto mai-report sa taong bayan. Etong si Agatha Overo po ay courtside reporter po na naging kasintahan at kasama po sa bahay ni Paul Desiderio. Ang sabi po ni Agatha, I really didn't want to do this, but the threats have been difficult and I owe this to myself and to women out there. So ang inaalala po niya, ibang mga babae who would be undergoing the same maltreatment from their husband. Tignan mo nga yung ating ito. Okay, hanap ko lang. All this Desiderio. Yung news item ulit. Kasi inilahad ho ni Agatha ang mga abuses and karahasan at tinanggap po niya from the hands, sa kamay mismo ni Paul Desiderio. Mahirap po ito. Agatha Overo at saka Paul Desiderio. Agatha Overo. I have proof, pictures, screenshots. If no one will side me, kung walang maniniwala sa akin, I will accept it, sabi ni Agatha. But I know the truth. Kasi naranasan po niya siguro. Naranasan po niya ang karahasan galing po sa kamay ni Paul Desiderio. Sa parte naman po ng PBA at ng kanyang kupunan, of course, ayaw nilang makialam. Pero kung hihilingin daw po ng kinaukulan, katulad po ni Agatha Overo, na paimbestigahan po ang natanggap na karahasan galing po kay Paul. Ayan. Ito ho. Nabasahin ko po sa inyo ang wala. Yung mga meron siyang inilahat na mga instances, mga karahasan na natanggap po niya sa kamay ni Paul Desiderio. Paul Desiderio at saka si Agatha Overo are now parents to a baby boy. Ito ho ang sinabi po ng Blackwater, yung kupunan po, team ni Paul Desiderio. The Blackwater player also said he will also face any complaint against me in any forum, especially in relation to domestic abuse accusations, and apologize to those affected by the issue. Overo on Wednesday alleged that she experienced abuse from Desiderio, including strangling her and being thrown onto a table and a wall. Ito na yung sinasabi ko, mabigat eh. She added that some of these incidents happened while she was pregnant
with their son. Oh, the PBA said it does not tolerate any form of abuse and added that it will conduct an inquiry about the issue. Blackwater, in an updated statement, echoed the league's statement on abuse and said it will also look into the allegations. Ayan. So, ang akin lamang ho dito, mga kapakihanap nga yung mga mga naranasan niyang karahasan. Kasi nandyan ho. Ang akin lamang ho dito for Miss Agatha Overo, yung first instance pa lamang ng karahasan, dapat nag-isip-isip ka na. Pangalawa, dapat sa ano na-save mo na yung mga ginagawa sa iyo. And then, bakit mo pa pinatagal? Ang dami pong mga nagawa po sa inyo ayon sa salaysay mo na hindi po ka nais-nais at talagang malapit ka nang mamatay eh. But you never, I think you never, hindi ka naman nagreklamo. Ang akin lamang ho dito for women, to seek justice, kailangan magreklamo. Hindi lamang po dito sa social media. Mapapahiya lamang po yung tao. Pero again, kung hindi po tayo magreklamo para maparusahan yung gumagawa ng karahasan, magpapatuloy ho ang kanyang kalukuhan eh. Ito na yung sinasabi ko po mga kababayan ko na dapat pong maliwanag sa ating isipan, na kung merong masamang ginagawa sa atin o sa ibang tao at tayo po ay naka-witness, dapat po gumawa po tayo ng hakbang para mabigyan ng katarungan yung agrabyado at maparusahan po yung gumagawa ng masama. Ito yung sinasabi po ni ni Agatha po The 24-year-old model alleged how Desiderio subjected her to numerous violent acts during their relationship. Ang mabigat po dito, pinagbubuntis po niya yung anak na lalaki. Including, but not limited to, strangulation, pagsakal, biting, pagkagat. May pagkaaso pala ito. Punching, pambubugbog, throwing, and kicking. Di ba nakahiga na raw po si Agatha. Sinisipa po, tinatadyakan pa. Grabe talaga. She also alleged that she was physically abused while she was pregnant with their child. Ang akin lamang ho dito, bakit hindi po inilapit ito sa mga kinaukulan? Meron naman po tayong batas na magpaparusa sa ganitong mga husbands. Masasama ang gawa. The only option for every woman who undergoes these abuses, kailangan magreklamo po sa kinaukulan. Humingi po ng saklolo sa mga non-government organizations kung minsan. Meron po dyan na umaalalay po sa mga walang lakas na magsampa ng reklamo. Katulad po ng Your Honor, please po. Hindi po basta-basta ang ating ginagawang pagsama sa mga biktima ng panluloko sa National Bureau of Investigation. Kaya nga po lumalakas ang loob ng mga biktima ay meron pong nakahandang tumulong sa kanila. And this is available sa mga katulad po ni Agatha Overo. Pero I do not know. I wonder kung siya po ay nakapagreklamo na. Kasi, ang masakit po dito, ulitin ko mga kababayan. Kapag hindi po naparusahan ang mga taong gumagawa ng masama, magpapatuloy po ang kanilang kasamaan
until finally, ang dami na po nilang nagiging biktima. Ito ho ang gusto nating maputol sana. Can you imagine ho, nag-ahanap buhay po yung mga nagre-reklamo sa scam na ito. Ang dami po nilang nagoyo ho. Yung pinagpaguran po nila sa mahabang panahon, blood, sweat, and tears. Savings po nila na ibigay po sa hindi tamang investment. Nagoyo po sila. Kung hindi po mapuputol, ganitong uri ng negosyo po, marami po sila maloloko. Kanya panawagan po sa mga nakaranas po ng ganitong mga di mabuting karanasan. Mag-isip-isip po kayo. Huwag lamang po yung inyong sarili, katulad po ni Agatha. Maliwanag po ang kanyang sinabi. Paano naman po yung iba na walang magawa? So it is now becoming a responsibility for everyone na nagiging biktima ng kasamaan, karahasan. Gumawa po tayo ng isang mabuting hakbang para maparusahan ang mga ito. Maglakas loob po tayo. Ang lakas po natin, nasa Diyos. Pangalawa, nasa tao po. Maraming tutulong po sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos at ang ating kapwa. Naniniwala po ako dyan eh. Hindi lang naman po si tatabi ng makakagawa ko niya. Marami ho na may ginintuang puso din na nakahandang tumulong po sa atin. Hanapin lamang po natin itong mga ito. Hanapin po natin. Kasi kung hindi po tayo magreklamo, tuloy-tuloy po ang kanilang aabuso. Sige ho. I have proofs, pictures, screenshots. If no one will sign me, I will accept it. But I know the truth. Alam po ninyo ang katotohanan. So, kailangan lamang po ay alam po ninyo ang katotohanan. So, alam na po ninyo dapat ang gagawin. Punta na po kayo sa hukuman. Sumbong na po niyo ito para matapos po ang kanyang marahas na ginagawa po sa inyo. Alright ho, mga kababayan, tinitignan ko lamang ho yung mga tweets na nilabas po ni Agatha Overo. Of course, meron naman pong sagot si Paul Desiderio. Denying all the allegations. Anyway ho, ang akin lamang ko dito, sana ho, pasok na po ito sa hukuman at hayaan po ninyong magkaroon ng paglilitis. At kung meron naman po talagang kasalanan, parusahan ho. At para mapaputol ho ang ganito mga karahasan. Meron din pong meron pong congressman po natin, congresswoman yata, ang nagpanukala laban naman po sa mga kababaihan na nang-aabuso, nagiging parahas sa kanilang mga husbandry. Okay lang naman ho yun eh. Kung talagang yung babae talagang matapang, at merong boksingero, halimbawa, karatista, yung asawa ho niya, pipitsugin, o baka under the side, meron ng batas. So, abang ninyo, meron
nakakaalam batas tungkol dito that will give protection to husbands who are victims of abusive women o kaya yung kanilang mga asawa. Oh, alright. Mercy Ong at saka po bakit sinasaktan na siya? Dapat humiwalay na siya. Yan. Po. Yan po, pakatao. Oh. Ang alaman ko yan. Sa kawag, bakit ninyo papayagan na yung bang aabusuhin ko kayo? Maya't maya. But of course, hindi po natin alam kung ano talaga ang katotohanan po dito. Pero based on the narrative of Agatha, parang nakakaawa po yung babae. Alam po ninyo mga kababayan, yung mga kalalaki, may muscle yan, may lakas. Hindi kong maintindihan kung bakit sa kabila ho ng kanilang kapangyarihan, ginagagawa ho nilang saktan ng kanilang asawa sa halip na mahalin. No? Sa halip na haplusin lamang. Ha? Medical legal. Tinatanong ko kung meron daw kung medical legal. Hindi po natin alam po. Wala. Kaya nga siguro, kaya sabi ko nga dito, pag ganyan ang nararanasan, gawa na kayo ng paraan para maisumbong ka agad at magawa po ang dapat po niyong gawin bago ang hukuman, paglilitis. And that means meron kang doctor certification that you ito natanggap mong kapinsalahan galing po sa lalaki. Ganoon. Kailangan kompleto na yan. At kung wala ho, at sa social media lamang po natin idadaan ito, hindi po malulutas yung problema. Ito ang gusto ko po sana na may lagay po sa utak po ng bawat isa po. Mahirap po talaga magreklamo. Kasi you will have to spend. Sa mga taong walang kakayanan, bawal sa kanila yung magrereklamo. Kasi hindi po sila magtatagumpay. Pero sabi ko nga po sa inyo, may mga non-government organizations, may mga volunteer groups na nakahanda po na tumulong. Humingi po kayo ng saklolo. Humingi po kayo ng saklolo. Through social media din po, sa halip na ilahan naman po ninyo ang inyong mga karaingan, seek the help already. And you will find out, merong tutulong po sa inyo. Hindi ako naniniwala na walang tutulong po sa atin. Ang dami po mga may gininto ang mga puso ng mga volunteers and government organizations are willing to help. Okay? Sige. Kuya Ben, mag-watch po ako sa inyo bukas 3 p.m. sa Pulsong Pinoy para po marinig ko po pagkausap po ninyo si Governor Bons Dolor. We are still going to look for the number of the Governor, pero kung meron kayong makuha na number, ipato ninyo sa akin kaagad para bukas hindi na kami maghahanap. Tatawag na lamang ho kami. Ha? Okay? Kung sino man po ang nakakaalam ho sa telepono ni Governor Dolor o kaya si Vice Governor, please send it to us immediately, Ma'am Mercy, para hindi na kami maghahanap. Mahirap po kasi maghanap po ng mga telepono ng mga ito. Sadista siguro, Junior Dal, sadista siguro, iyong lalaki. Pinahihirapan muna iyong babae bago gamitin. Nako, wag naman po sanang ganyan. Kalabisan ho yan. Sinasakal pang araw ho hanggang sa masuka-suka yung babae. Meron po mga sadista ho, ganyan talaga. No? Pero bakit naman po ganyan? Sakit po ba yan yung pagiging sadista? Pero ang dapat ho dito talaga, dapat ho, or Agatha Ubero, dapat meron kang mga pruweba. It is not only yung narrative mo.
Bagamat maaaring panipaniwala po. But in court, kailangan po ang ebidensya. And that means yung medical certification, yung testimony po ng doktor na tumingin sa iyo, ito ang magbibigay sa iyo ng talagang katarungan. Ha? Sana ho. I know, you know that. Alam mo yan eh. Kasi University of the Philippines student ka rin eh. Graduate ka rin dyan eh. Katulad po ni Desiderio. Graduate ko pareho kayong graduate po dyan eh. Oh, di ba? Kaibigan ko kayo because of sports. Pareho naman kayo dyan eh. Unfortunately, kailangan lamang ho, pagdating ho sa hukuman, kailangan ho, hindi lamang po yung kwento ng nasasaktan o nagsasaktan. Kailangan ho, ebidensya. Labanan po ng ebidensya ito. Afra Luz, nanonood pa rin si Ma'am Mercy at ganoon din po sa iba pa. Ralph Escalante is now watching. Matatapos na po ang programa ho natin pero nandyan pa rin po si Ralph Escalante. Junior Dal, Ed Pausa. Ang babae di sinasaktan kung hindi minamahal. Pero sa tingin mo ba ninyo, meron kayang kasalanan? Ano ba kaya ang kasalanan ng babae para saktan ng lalaki? Meron po ba? Is there any yung bang nagawa ho ng babae na kailangan suntukin siya ng lalaki? Siguro, sobra selos. Yung kulit. Nangungulit ko yung babae. Nangangagat. Nangungurot. Nangangalmot. Hindi na matiis ng lalaki. Ayun. Masuntok. Masakal. Maihagis. Grabe talaga. Pero, alam niyo mga kababayan, wala namang po pinakamabuti sa mag-asawa. Huwag magsasakit. If there are differences, sikapin po na huwag ho kayo magsabay na magsalita kung medyo galit na ho kayo pareho. Mahirap pong gawin yan. Mahirap pong gawin yan. Pero kung magagawa po ninyo, katapusin muna niyo yung kabila bago kayo magsalita, maganda ho yan. Halimbawa ho, magsasalita ho kayo, mahinay lamang, at sasapawan ho kayo, tumigil mo na kayo. Hanggang wag ho kayong kikibo para maiwasan ho ninyo ang pagkasakitan. Di ba? Siguro yung babae po ang magpapakumbaba. Pero kung yung babae po ang matapang, wala na tayong magagawa. Norman Escalante, may magagawa ka pa ba dyan? Beto Banya Paipon is also watching. Good evening. Nandyan na rin po si Gilda Liapitan. Classmate ko po ito. Mel Rodelio Militante. Meron po pangyayari. May nakita ako isang lalaki halos hindi makilala dahil puro dugo sa ulo hanggang mukha. Nagmagandang loob ako. Idinila ko sa ospital. Nalaman sa barangay, sabi sa akin, bakit daw hindi ko Andali lang ha. Bakit daw hindi ko muna idinaan sa barangay bago dinala sa ospital. Sa inis ko, nakapagsalita ako ng ay tanga. Serious physical injury yun at hindi slight physical injury. At may mga kaso uusaping maaring hindi na idaan sa barangay kaya idiniretso ko sa ospital para mabigyan ng karampatang lunas. Dumating yung pamilya ng pasyente. Sabi ko, punta sila sa police station para i-report yung pangyayari para magpadala ng police investigator sa ospital para mag-imbestiga at i-blatter ang pangyayari. Mel, tama yung ginawa mo. Pero procedural ito sa mga ospital. Pagka ganyan meron pong serious physical injuries, the doctor itself,
yung doktor, yung ospital, ang mag-aalarma sa pulis na meron silang ginagamot. Oh, meron na silang ginagamot na maaring biktima ng pananakit. But it's okay. Kung meron pong pamilya na po pwedeng dumiretso na ho dun sa pulis, mabuti rin po yun. Ay, wala naman po masama ho yun. Kahit sa barangay, pwede rin po. Kaya lang, ito nga, sabi nga ni Mel, pagka slight physical injuries, sa barangay yun. Pero kung serious physical injuries na ho, diretso na ho muna. Para, kung mamatay yung pasyente, makakasalanan po ng tao, katulad ni Mel. Nakita na niyang nakahandusay na sa ano. Ayaw pang tulungan, ayaw pang dalhin sa hospital. Oh, malapit lang naman ang hospital, halimbawa. Pero Mel, sometimes mahirap din po yung makikialam po tayo sa ganong mga sitwasyon. No? The best thing for us to do in instances like that, kung meron kayong telepono, tawagan kaagad ang hospital or ambulance or the police for that matter. And for the police to bring the patient sa hospital. Pero kung wala ho, malayo talaga, responsibilidad po ng bawat mamamayan, maalaala po nyo yung The Good Samaritan. Yun, The Good Samaritan. Maggawa po tayo ng charitable work. Hindi naman po tayo siguro mapapasubo kung tutulong po tayo sa ating kapwa. Tawag po doon, exhibitionist, kung ano-ano muna ang ginagawa sa isang babae o lalaki bago gamit. Nako, ito po ba talaga ang ginagawa ho? Desiderio, Paul Desiderio, exhibitionist ka ba? Sadista ka ba? Kaya hindi nagre-reklamo si Agatha. Nako, Diyos ko. Agatha, talaga po bang, ano po ba talaga ang istorya ho dito? Bakit hindi ko yung nagsasampa ng kaso laban sa kanya? Bakit? Ayan. Abangan natin ang mga susunod na kabanata ho tungkol dito because alam po ninyo, ito mga istoryang ganito, nakakabagbag damdamin. Ako hindi ko malubos matanggap ho na ang isang babae binubugbog. Hindi ko magagawa ho mabugbog ng babae. Ano kanyo? Kaya anong ginagawa mo, tatabi? Siyempre, mamahalin. Di ba? Ano kayo? Sinuswerte. Anyway, sige na nga. Antonio Salani, si Ma'am Jean is still watching. Good evening, ma'am. Mag-video call tayo ngayon, please. Ma'am Lilian and Angelica Paz, please. Kuya Mercy Ong, Kuya, nag-watching po si Wilfredo Agustino sa inyo. Oy, thank you very much. Mr. Wilfredo Agustino. Sabi mo naman sa kanya, bumati naman po paminsan-minsan. Binabati ka natin siya. Felisa Balibiran is watching. Good night po, Kuya Ben. Paipon and Miss Universe, family. Tata Ben, humihingi po ng tulong yung lalaki. Kaya po, tinulungan ko po. Ayan, tama po yan, Mel. Okay lang yan. The story of the Good Samaritan must play well sa isipan po natin. Pagka talagang nakikita po natin, seryoso na po yung lagay ng pasyente. Wala, dapat tulungan po natin kagad. Okay? Tulungan po natin kagad. Otherwise, he might die. Bueno, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please, for today. Today is Friday. Ang susunod, bukas pala Friday, no? Like and follow po tayo, dito sa ating Your Honor, please. At marami pa po tayong pagtutulungan, pagsasamahan. Okay? Basta tandaan po ninyo, meron po kayong kakampi dito po sa Your Honor, please, Broad Streamcast Communicators. Magpapaalam na po si Tata Ben Paipon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at manunood pa at nag-comment. Ben Paipon po, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege
to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.